Hinimay ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anilay kahinaan sa inilatag na mga argumento at ebidensya ng prosekusyon sa ikatlong araw ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, abogado po ni Duterte, hindi sapat ang ebidensyang hawak po ng prosekusyon para matuloy ang paglilite sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder. Kabilang sa pinuna ni Kaufman ang inilatag ng prosekusyon ng mga talumpati noon ni Duterte dahil hindi umano na ipakita ang criminal intent at namili lamang ng mga babagay sa kanilang naratibo. Let's look at what the deputy prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can. But if there is no peaceful method of doing it and you're presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of the Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Kaugnay naman ang mapa na inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang pagpatay sa Pilipinas. Sinabi ho ni Kaufman na walang nag-uugnay sa mga insidenteng ito sa extrajudicial killings. Batay rin anya sa mga dokumentong ipinakita po ng prosekusyon, ang bilang ng mga nasawi ay maliit na bahagi lamang kumpara sa bilang ng mga naarestong suspect. Wala rin umanong nakuha ang prosekusyon na saksi na nagsasabing narinig po nila mismo si Duterte na nagutos po ng pagpatay. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Pinabulaanan din ng depensa ang lahat ng binanggit ng prosekusyon na common plan gaya lamang ng command circular ni dating PNP Chief at gay Senador Ronald De La Rosa na nag-uutos naman ng Oplan Tukhang. It is not enough simply to assert that Rodrigo Duterte said outrageous things and that deaths occurred, and so, as a result, he must be criminally responsible. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out, pulled the trigger, or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Tinig po ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Taken out of context umano ito o pinalabas lamang ng prosekusyon na utos para targetin ang mga suspect, pero ang totoong ibig sabihin ng Oplan Tukhang ay knock and plead o katok at pakiusap. Pinuna rin ni Kaufman ang paggamit ng prosekusyon ng salitang neutralization o yung pinagandang salita para naman sa murder.